una sa lahat. 7 ang mananatiling at large at kasama na dyan si Saldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Kulong na. Mga akusado sa flood control scam nakapiit na sa Quezon City Jail. Pero si Zaldico wanted pa rin. Meron din mga bagong siniwalat laban sa magpinsang Romualdez at Marcos. That is not my sister. Pangulong Bongbong Marcos nagsalita na laban sa kapatid niyang si Senator Aimee. The lady that you see talking on TV is not my sister. Nakakulong na ang 7 sa 8 inaresto kaugnay sa flood control scam. Isa sa kanila ang nakapagpiyansa. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian, saan kinulong ang mga inaresto? Jiggy, dito nga sa New Quezon City Jail Male Dormitory, dinala yung 6 na lalaking DPWH officials ng Mimaropa Region. Pasado alas 4 mula Sandigan Bayan, dinala sila rito sa Male Dormitory at nagsagawa nga kanina ng mga booking and processing bago tuluyang dalhin sa kanilang selda dun sa may Building A, mga 5:20 na yan nitong hapon. Samantala, nasa Quezon City Jail Female Dormitory naman, sa loob yan ng Campo Tomas Caringal, dinala yung isang babae na miyembro din o official din ng DPWH. May isa naman kanina na pinayagan na makapagpiyansa para naman yan sa reklamong graft. Sila yung unang 8 na batch ng mga akusado dahil sa maanumalyang 289 million pesos na flood control scandal sa Nawan Oriental, Mindoro. Bago dalhin sa kulungan kanina, sumailalim muna yan sa booking procedure sa Sandigan Bayan. Nagsagawa rin kanina nung tinatawag na return of warrant dahil nga nahuli sila at sumuko nung nakaraan, kailangan silang iharap sa Sandigan Bayan. At bahagi pa rin yan nung legal na prosesong kailangan nilang pagdaanan kanina. Kabilang nga sa mga naaresto at ikinulong ay sina DPWH Regional Director Gerald Pacanan, DPWH Assistant Regional Directors Jean Ryan Altea at Ruben Santos, pati na rin si DPWH Construction Division Chief and Bids and Awards Committee Chairperson Dominic Serrano. Kasama rin dyan si Juliet Calvo, yung DPWH Maintenance Division Chief, at si Dennis Abagon, DPWH OIC Chief ng Quality and Assurance Division. Pati dyan, kasama din dyan sila Felizardo Casuno ng DPWH Project Engineer 3 at Lerma Caico, DPWH Accountant 4. Sa kanilang 8, si Calvo lamang yung nakapagpiyansa sa halagang 90,000 pesos para nga yan sa reklamong graft. Jiggy? At iyan, anong detalye nung isang opisyal ng DPWH na naaresto sa bahay ng isang politiko? Jiggy, kahapon nga napabalita na naaresto si DPWH Engineer Dennis Abagon sa isang tirahan sa Quezon City. Doon siya na corner matapos niyang bigong mahuli sa kanyang address or home address na nakalagay talaga originally sa Cavite. Pinag-aaralan ng DILG yung posibilidad dahil yung nagmamay-ari raw nung bahay na tinuluyan nitong naarestong engineer, pagmamay-ari ng isang vice mayor sa Bansud Oriental, Mindoro. Lumalabas kasing bahay nga yan ng vice-alkalde at pinagtataguan daw ito ni Abagon. Jiggy? At anong update dito sa 8 tinutugis na iba pa, kabilang na si Zaldico? Jiggy, para nga dun sa 8 iba pa, kasi 8 out of 16 na, yung na-identify at nahuli kanina, may 8 pang natitira. At itong 8 na ito, kanina sa isang press conference na isinagawa ni DILG Secretary John Vic Remulla, may 3 na raw na willing sumuko at magpakita sa kanila at makipagtulungan. Samantalang ang mga individual namang may koneksyon sa SunWest Incorporated gaya ng President at Chairman ng Board of Directors na si Lerma Angeli Alcazar, pinaniniwala ang nasa New Zealand. Samantalang
Samantalang nasa New York naman daw yung treasurer at miyembro rin ng board of directors na si Buenaventura. Binalaan naman ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga ito na sumuko na. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Marcos. Sa mga nagtatangkad tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Gigi, paglilinaw ni Secretary Remulla kanina, first batch pa lamang ito at in 5 weeks time daw, posibleng mahuli na rin nila at maaresto yung mga bigger names. Kagaya na nga lang ng mag-asawang Diskaya, pati na rin yung ilang mga kongresista o senador na involved sa maanumalyang flood control projects. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Gigi? Yan ang ulat ni Ian Suyu live mula sa New Quezon City Jail. Kung 8 nang naaresto sa mga akusado sa flood control scam, si dating Congressman Saldico, wanted pa rin. Live mula sa Pasay City, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, nasaan na nga ba si Saldico? Gigi, ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, hindi pa nila matukoy ang eksaktong lokasyon ni Zaldico. Pero tingin daw nila may ginagamit na ibang passport ang dating kongresista. Inaarampaw nila kung may ginagamit siyang ibang pangalan. Sa ngayon, naglabas na ng blue notice ang Interpol laban kay Ko. Ibig sabihin, binabantayan na ng mga bansang miyembro ng Interpol ang kanyang kilos. Pero hindi pa siya pwedeng arestuhin. Mangyayari lang yan kapag meron na yung red notice laban sa kanya. Nilalakad na rin daw yan ng DILG lalo't may arrest warrant na ang korte dito sa Pilipinas laban sa dating kongresista. Pakinggan natin ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. No matter where you are in the world, we will find you. If you are at large, we will find you. If you are hiding in the Philippines, we will find you. Gigi, sa ngayon, hindi pa rin kinakansela yung Philippine passport ni Ko. Paliwanag ng DFA, wala pa silang natatanggap na utos mula sa korte para gawin ito. Samantala, kanina Gigi, nagsilbi na rin ang warrant of arrest sa bahay ni Ko sa isang exclusive subdivision sa Pasig City. Pero wala roon ang dating kongresista. Gigi. At Brian, naglabas ng bagong video statement si Zaldico. Ano mga bago niyang aligasyon? Gigi, ayon kay Zaldico, umabot sa 56 billion pesos ang dumaan sa kanyang kickback para kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez mula yan 2022 hanggang 2025. Bukod pa raw yan sa 100 billion pesos na insertion sa 2025 national budget. May 1 billion pesos din daw na personal na inatid ni Ko para sa Pangulo sa South Forbes Park. Naglabas din si Ko ng mga litrato ng mali-maletang pera na para raw sa Pangulo at kay Romualdez. Muli ring iginit ni Ko na wala siyang ebidensyang pera. Pakinggan natin ang pahayag ni Zaldico. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Gigi, na una nang sinabi ni Romualdez na malinis ang kanyang konsensya. Ang palasyo naman, dati nang sinabi na katang-isip lang ang mga paratang ni Ko laban sa Pangulo. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Brian Castillo live mula sa Pasay City. Sa unang pagkakataon, nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos laban sa kapatid niyang si Senator Amy Marcos. Live mula sa Malacanang, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, sinagot ba ng Pangulo ang mismong aligasyon ng kanyang kapatid? Alam mo, Gigi, buntong hininga ang tugon ni Pangulong Bongbong Marcos nang hingan siya ng reaksyon tungkol dito sa naging pahayag ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, hanggat maaari ayaw niya sanang isa publiko yung dirty linen na nga na tinatawag o yung problema ng kanilang pamilya. Ang nasabi lang ng Pangulo ay ito, nag-aalala daw siya kay Senador Amy Marcos, maging yung kanyang pamilya nag-aalala daw sa lagay ng senadora. Ang pahayag ng Pangulo, yung nakikita daw natin na nagsasalita sa TV, hindi daw yan ang kapatid niya. Pero hindi na idinetalye ng Pangulo kung anong ibig niyang sabihin dito. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Marcos. For a while now, we've been very worried about my sister.
When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Jiggy, agad naman sumagot si Senador Amy Marcos sa pamamagitan ng post sa kanyang Facebook page at sinabi nito na, Bongbong, ako ito kung ano-ano raw ang nakikita ng Pangulo. Mas maigi raw na patunayan ng Pangulo na mali ang sinasabi ni Senadora Amy dahil mas gusto niya na mali siya. Matatandaan natin na nung nakaraang Lunes sa rally ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, dito pinaratangan ni Senadora Amy ang kapatid na si Pangulong Marcos na gumagamit umano ng illegal na droga. Jiggy? At Maricel, may pahayag na ba ang Pangulo sa panibagong video ni Zaldico? Yes, Jiggy, kanina ang sabi ng Pangulo, matagal na nating pinag-uusapan yung tungkol sa mga fake news. Pag tiningnan ang kalidad ng mga pahayag ni Zaldico, ang sabi niya kahit naman daw sino pwedeng magbigay ng mga paratang online. Ang hamon niya kay Zaldico, bumalik siya dito sa Pilipinas at patunayan ang kanyang mga sinasabi. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Marcos. For it to mean something, umuwi siya dito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan niya. But come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Jiggy, tinanong din natin kanina ang Pangulo tungkol doon sa sinasabi ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na he was asked to resign. Sabi ng Pangulo, nagkausap na sila ng dating ES at wala silang bad blood. Ang paliwanag niya naman sa pagbibitiyo ni Secretary Pangandaman bilang Budget Secretary, kailangan daw ito para maiwasan yung issue ng impluwensya sa proseso. Kasabay niyan, ipinakilala ng Pangulo yung bagong transparency portal ng DPWH kung saan makikita ang lahat ng programa ng DPWH kumpleto sa impormasyon at bukas sa publiko sakaling nais nila ng karagdagang impormasyon ukol dito. Jiggy? Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa Malacanang. Susunod, Senator Lacson kinumpirmang may mga nagpaplanong pabagsakin ang administrasyon sa pamamagitan ng civilian-military junta. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Lalong umuugong ang planong pabagsakin ang administrasyon sa pamamagitan ng civilian-military junta. Mismong si Senator Ping Lacson na-recruit daw na sumali rito. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, sino raw ang nag-imbita kay Senator Lacson na sumali sa planong civilian-military junta? Jiggy, ayon nga kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, ang kumontak sa kanya ay ilang mga retiradong militar at pulis kaugnay nga dyan sa planong civilian-military junta. Pero dinedma daw yan ni Senator Lacson at hindi daw siya nag-respond dyan sa mga messages na isinend sa kanya. Nangyari yung pag-contact sa kanya, Jiggy, kwento ni Senator Lacson, bago yung malawakang rally ng Iglesia ni Cristo noong November 16 at 17 at pagkatapos nung unang serye ng mga pahayag na ipinalabas ni dating Congressman Zaldico. So ano ba yung plano sa civilian-military junta na yan? Ang sabi ni Senator Ping Lacson ay tanggal parehas presidente at vice-presidente. Yun daw ang, yun ang pagkakaintindi niya sa mga mensahe sa kanya. At wala ring succession. Kumbaga wala yung hindi susundin yung succession kung sino yung dapat na pumalit. Kung di itong civilian-military junta ang magmamanage ng government. Bagay na inayawan at ayaw daw talaga yan ni Senator Ping Lacson dahil hindi naman daw yan naaayon sa ating konstitusyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Hindi naman unstable, kundi sinasamantala nila yung perception nila na unstable yung government. Kaya nga sabi ko mukhang orchestrated lahat yung series of events leading up to the
INC rally. Di ba mayroon pang gusto mag-infiltrate na sasali sa INC rally? Ang intention was to march to Malacanang. Hindi lang pinayagan ng INC na pinalis nila yung mga BBM design. Di ba? At may anong opinyon ng ibang mga senador sa lumulutang na civilian-military junta? Nagbabala mismo si Senate President Tito Soto, Jiggy, na walang magandang maidudulot yung sinasabing plano ng ilang grupo na civilian-military junta. Baka daw mauwi lang tayo sa anarkiya. Hindi rin daw magandang alternatibo sa eleksyon at pagsunod sa konstitusyon itong military adventurism na ito. Si Senator Erwin Tulfo, nakausap din natin kanina at naniniwala siya hindi makakakuha ng sapat na suporta yung mga grupo nga na nagsusulong ng civilian-military junta. Hindi raw gaya ng EDSA 1 at EDSA 2 na backed by church at civil society groups. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Soto at Senator Erwin Tulfo. Pakinggan natin. It will be very difficult. Anything unconstitutional as far as running the government is concerned, we will turn into a banana republic. I don't think na magkakaroon ng traction yon because number one, hindi naman paig ang civil society. Number two, hindi rin paig ang simbahan yung mga pronouncement ng church kasi it's against the Constitution. At may anong reaksyon dito ng AFP? Nanindigan, Jiggy, ang AFP na mananatili silang profesional at disiplinado at hindi sila sasawsaw sa usapin ng politika. Naniniwala sila na anumang paglaban sa korupsyon ay dapat naaayon sa legal na proseso. So yan muna ang latest mula sa mga kaganapan sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Menelos Baños live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Harry Roque niling nang ilagay sa Interpol Red Notice para mapaaresto. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Hiniling na ng gobyerno sa Interpol na ilagay sa Red Notice list si dating presidential spokesperson Harry Roque. Kaugnayan sa mga kasong kinakarap niya sa Pilipinas. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong mangyayari kapag nailagay na sa Red Notice si Roque? Jiggy, kapag may nailabas na nga ng red notice ng Interpol laban kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, ay posible na siyang mapaaresto at mapadeport pabalik sa Pilipinas. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, 2 kaso ang pinagbasihan ng kanilang red notice request. Una ay ang kasong qualified human trafficking kaugnay nga ng pag-operate ng Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Base sa investigasyon, si Roque umano ang tumulong para makakuha ng lisensya ang Lucky South 99. Noong Mayo pa, naglabas ng arrest warrant ang Angeles City Regional Trial Court para sa kasong ito. Ang pangalawang kaso naman na pinagbasihan nga para dito sa red notice ay itong inciting to sedition na isinampa ng NBI. Nag-ugat ang kasong yan sa pagpapakalat umano ni Roque ng pulveron video ni Pangulong Bongbong Marcos na sinabi naman ng Malacanang ay peke o deepfake. Gigi? At Camila, ano ang reaksyon ni Roque sa Interpol Red Notice list request na ito laban sa kanya? Jiggy, giit ni Attorney Roque, hindi siya basta pwedeng arestuhin sa the Netherlands dahil may nakabinbin pa raw siyang asylum application. Protektado rin daw siya ng International Principle of Non-Refoulement. Sa ilalim nito, hindi basta-basta pwedeng i-deport o i-extradite ang isang taong posibleng makaranas ng pagbabanta. Giit pa ni Attorney Roque, walang sapat na ebidensya sa mga isinampang kaso laban sa kanya. Pamumulitika lang daw ito at panggigipit sa kanya ng administrasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Roque. Malinaw na malinaw po na itong kaso na non-bailable for human trafficking na walang kaebidensya na ako'y may recruit kahit sino o ako ay kasapi na kahit anong Pogo company bukod sa pagiging abogado ay pruweba na ako'y ginigipit ng Marcos administration at ito po ay dahil di umano, ayon sa aking mga kaibigan doon sa 70th Congress, no, ay dahil akong sinisisi doon sa pulboronic video. Well, pwede ba, Liza Araneta Marcos, ikaw daw talaga nagpapadikdik sa akin. Ang aking mensahe sa iyo, itigil na yan dahil nagsimula na nga si Amy Marcos. Yung pulboronic video na sinisisi mo sa akin, corroborated na, authenticated na by Amy Marcos. So give it up.
Jiggy, buwelta naman ng DOJ, hindi pwedeng igiit ni Attorney Roque yung principle of refoulement dahil hindi naman daw siya nakakaranas ng political persecution. Mas mabuti raw na umuwi na lang sa bansa si Roque at harapin niya ang mga kaso para madepensahan ang mga ito. Yan munang latest, balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.